Dati, isa siya sa mga batang artista na halos lahat ng Pilipino ay kilala. Nakikita sa pelikula, telebisyon at katabi ng mga pinakamalalaking artista. Pero paano nahulog mula sa kasikatan si CJ Ramos hanggang sa droga, kulungan at pamamasada bilang driver? Si CJ Ramos ay maagang sumikat bilang child star at naging bahagi ng Ang TV noong dekada 90. Lumabas din siya sa mga pelikula tulad ng Ang TV movie, The Adarna Adventure at Once Upon a Time, The Movie. Pero ang isa sa pinakakilalang proyekto niya ay Ang Tanging Yaman noong 2000, kung saan ginampanan niya si John John at nakatrabaho ang mga veteranong artista tulad nina Gloria Romero, Edu Manzano at Cherry Pie Picache. Sa Tanging Yaman, pinatunayan ni CJ ang kanyang husay sa pag-arte at noong 2001 ay nakatanggap siya ng pagkilala mula sa Young Critics Circle. Pero habang lumalaki siya, unti-unting nabawasan ang kanyang mga proyekto. Dumating siya sa awkward stage ng mga child star, masyado nang malaki para sa pambatang roles pero hindi pa akma sa mga mature na karakter. Unti-unti ring nawala ang regular na trabaho ni CJ. Wala na siyang manager na patuloy na naghahanap ng mga proyekto para sa kanya at hindi na naging katulad ng dati ang kanyang mga oportunidad sa showbiz. Mula sa batang halos palaging nasa telebisyon, dumating ang panahon na wala na siyang inaabangang taping o shooting. At para sa isang taong lumaki sa spotlight, hindi madaling tanggapin ang biglang pagkawala ng kasikatan. Pero hindi lang career ang problema niya. Nalugi rin ang kanilang pamilya matapos ma-scam ng isang taong pinagkakatiwalaan nila. Umabot sa 1 milyon ang perang nawala sa kanila, pera na sana para sa kanyang kinabukasan at pag-aaral. Masakit ito para kay CJ dahil ang pera ay bahagi ng mga naipon niya mula sa kanyang pagiging child star. May plano sana siya para sa kanyang pag-aaral at kinabukasan. Pero sa isang iglap, nawala ang malaking bahagi ng kanilang naipon. Dahil dito, lalo silang nakaranas ng kahirapan. Kasabay ng pagkawala ng pera at karir ay ang matinding kalungkutan at kawalan ng direksyon. Sa kanyang mga naging panayam, inamin ni CJ na napasama siya sa maling barkada at nagsimulang gumamit ng ilegal na droga noong bata pa siya. Sa paglipas ng panahon, naging seryoso ang kanyang problema sa droga. Ayon sa kanyang mga pahayag, naging paraan niya ito upang pansamantalang makatakas sa kanyang mga problema, kalungkutan at mga pinagdadaanan sa buhay. Pero ang bagay na akala niya ay makakatulong sa kanya ay lalo lamang nagpalala sa kanyang sitwasyon. Habang tumatagal, naging mas malalim ang kanyang pagkalulong at habang lumalala ang kanyang bisyo, lalo rin siyang nalayo sa dating buhay niya bilang artista. Hanggang sa dumating ang gabi na tuluyang nagbago ang kanyang buhay. Noong 2018, nahuli si CJ Ramos sa isang buy-bust operation. Ayon sa mga ulat, nahuli siya habang bumibili ng isang sachet ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 500 piso. Nagpositibo rin siya sa isinagawang drug test. Dahil dito, naharap siya sa kasong may kaugnayan sa ilegal na droga at nakulong. Dati na child star na nakikita sa telebisyon at pelikula, ngayon ay nasa loob ng selda si CJ Ramos. Isang malaking pagbabago na nagpilit sa kanyang harapin ang resulta ng kanyang mga desisyon. Para kay CJ, naging malaking wake-up call ang pagkakakulong. Napagtanto niya ang mga nawala sa kanya dahil sa bisyo, kaya hinarap niya ang kanyang mga pagkakamali at humingi ng tawad sa pamilya. Hindi nagtagal ang kanyang pagkakakulong dahil nakapagpiyansa siya makalipas ang ilang araw. Ngunit pagkalaya niya, panibagong hamon ang kanyang hinarap, ang muling pagbuo ng kanyang buhay at career. Isa sa mga unang malalaking pagkakataong dumating sa kanya ay mula kay Coco Martin. Nabigyan siya ng pagkakataong makabalik sa pag-arte sa FPJ's Ang Probinsyano. Para kay CJ, malaking bagay ang pagkakataong iyon. Matapos ang lahat ng nangyari, mayroon pa ring taong handang magtiwala sa kanyang talento. Ang pagbabalik na iyon ay naging simbolo ng second chance para sa dating child star. Pero hindi na tulad ng dati ang pananaw ni CJ sa buhay. Hindi na lamang siya umasa sa showbiz. Dahil alam niyang hindi permanente ang mga acting project, humanap siya ng ibang paraan upang kumita. Dito niya pinasok ang pamamasada bilang TNVS at Grab driver. Sa halip na ikahiya ang kanyang trabaho, ipinakita niya ito sa social media.
Makikita sa kanyang mga content ang buhay niya bilang driver, ang mahabang oras sa kalsada, ang traffic, ang iba't ibang pasahero at ang araw-araw na paghahanap buhay. Para sa isang dating child star na minsang nasa harap ng kamera, malaking pagbabago iyon. Pero ipinakita niya na walang mababa sa marangal na trabaho. Naging vlogger at content creator din siya. Sa pamamagitan ng kanyang mga video, ibinabahagi niya ang kanyang karanasan at ang mga aral na natutunan niya sa kanyang buhay. At isa sa mga naging usap-usapan tungkol sa kanya ay ang pagtanggi niya sa mga alok na mag-promote ng online gambling. Ayon sa kanyang mga naging pahayag, may mga alok na malaki ang maaaring kitain. Pero pinili niyang huwag itong tanggapin dahil ayaw niyang maging dahilan para malulong sa sugal ang ibang tao. Dahil naranasan na niya mismo kung paano maaaring sirain ng bisyo ang buhay ng isang tao, ayaw niyang gamitin ang kanyang pangalan para hikayatin ang iba na pumasok sa isang bagay na maaaring magdulot ng problema sa kanilang buhay at pamilya. Mas pinili niya ang mas mahirap na paraan, ang magtrabaho, magmaneho, mapagod sa kalsada at kumita ng marangal. At dito makikita kung gaano kalaki ang pagbabago sa kanyang pananaw. Dati, hinahanap niya ang paraan upang makatakas sa mga problema. Ngayon, hinaharap niya ang mga problema. Dati, ang buhay niya ay umiikot sa kasikatan at showbiz. Ngayon, mas mahalaga sa kanya ang trabaho, pamilya at tahimik na pamumuhay. Dati, ang kanyang pangalan ay kilala dahil sa mga pelikula at teleserye. Ngayon, marami ang nakakakilala sa kanya dahil sa kanyang kwento ng pagbagsak at pagbangon. Pero hindi ibig sabihin na naging madali ang lahat pagkatapos niyang makalaya. Ang nakaraan ay hindi basta-basta nabubura. Ang pagkakamali ay hindi basta nawawala. At ang tiwala ay hindi rin agad bumabalik. Kailangan itong patunayan sa pamamagitan ng mga ginagawa araw-araw. At iyon ang sinubukan niyang gawin. Sa halip na bumalik sa dating barkada, pinili niyang lumayo. Sa halip na bumalik sa bisyo, pinili niyang magtrabaho. Sa halip na hanapin ang madaling pera, pinili niyang kumita sa marangal na paraan. At sa halip na ikahiya ang kanyang nakaraan, ginawa niya itong bahagi ng kwento na maaari niyang gamitin upang matuto. Ang kwento ni CJ Ramos ay kwento ng isang child star na sumikat, naligaw ng landas, nakulong at piniling bumangon. Mula sa spotlight, napunta siya sa pamamasada at simpleng pamumuhay. Natutunan niyang hindi permanente ang kasikatan, pera o pagkakamali. Dahil kahit gaano kalalim ang pagbagsak, may pagkakataon pa ring bumangon at magbago. Para kay CJ Ramos, naging wake-up call ang pagkakakulong at second chance naman ang kanyang pagbabalik sa showbiz. Ngayon, mas pinipili niyang mamuhay ng simple, magtrabaho ng marangal at unahin ang pamilya. Hindi man bumalik ang dating kasikatan, ipinakita niyang hindi kailangang doon magtapos ang buhay matapos ang isang malaking pagkakamali. Ang nakaraan ay hindi na niya mababago, pero ang bagong buhay at direksyon niya ay siya mismo ang maaaring magsulat.